Ano po ba yung pinakapundasyon ng ating pananampalataya? Pag-usapan po natin sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Na binabati ko po muna si La Erlinda Medina, Evelyn Soriano ng Tacloban, and Edwin Balahadia. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Happy birthday po kay Sheila de Guzman. Birthday niya po kahapon, so belated happy birthday po. Now, yung topic po natin ngayon ay justification. Yan po ang pundasyon ng ating pananampalataya. Walang Christianity kung walang justification. Walang kabuluhan lahat ng ginagawa natin kung walang justification. So, justification is a one-time legal act of God where He declares a sinner righteous. Yung justification po, sa Tagalog, ito ay pagpapawalang sala. Ito po ay deklarasyon ng Diyos. Isipin niyo po, tayo ay nasa Korte Suprema ng Diyos, nakarap tayo sa Kanya, tapos dineklara niya tayong righteous. Dineklara niya tayong matuwid, mabuti, hindi nagkasala, or walang kasalanan, pinagpawalang sala. Not because of any good works we've done. Hindi dahil sa mabuti tayo. But because of Christ's perfect righteousness credited to us. Kundi dahil sa ating Panginoong Jesucristo na siyang nabuhay ng matuwid, yung kanyang katuwiran, kabanalan ay inilipat sa atin. It has two key parts. First, God no longer counts our sins against us. Second, He credits us with Jesus' righteousness. This means we stand accepted, secure, and uncondemned before a holy God. Tinanggap tayo ng Diyos dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus. It is not a process, but a divine declaration made the moment we place our faith in Christ. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 1, Therefore, since we have been justified by faith, tayo po ay pinawalang sala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos. Hindi na tayo kaaway ng Diyos, kundi mga anak na, nagkaroon na tayo ng maayos at mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Now, napakasarap isipin mga kapatid kasi ang dami nating ginawang kasalanan. Ako, napakarami, limpak-limpak, no? Yung kasalanan ko. Kung haharap ako sa hukuman ng Diyos, yung pasan-pasan kong kasalanan, sako-sako, no? Limpak-limpak, nasa likod ko lahat yan, pasan-pasan ko lahat yan, at haharap ako sa Diyos na matuwid, walang bahid ng kasalanan, at pagharap ko sa Kanya, kitang-kita yung kasalanan ko, pasan-pasan ko, napakarami. Hindi lamang po ako, kundi tayong lahat. Sabi rito, sapagkat napawalang sala na tayo. Ibig sabihin, lahat ng karga-karga nating bigatin ng kasalanan na ginawa natin, pagharap natin sa korte ng Diyos, not guilty. Napakasarap isipin, no? Alam niyo po, maraming mga tao, they prostituted themselves. Feeling nila, ang dumi-dumi nila, no? Ako, ang dami kong kasalanan, ang dumi-dumi ko sa harapan ng Diyos, pero ang sarap unawain, ang sarap namnamin ang katotohanan na ikaw ay pinawalang sala. Totoo ba? Lahat ng kasalanan ko, wala na yun, burado na, natakpan na ng dugo ng Panginoon. Yes! Yan po yung pundasyon ng ating pananampalataya. Sabi po rito, we have been justified by faith. Napawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po yung una nating katuruan patungkol sa topic na ito. Key ideas of justification. Number 1, God does not count our sins against us. Hindi ibinibilang ng Diyos yung ating mga kasalanan laban sa atin. Yan po ay nakasulat sa Psalm 32 verse 1 and 2. Ito po ay sulat ni Haring David. Sabi po rito, basahin ko na lang po sa Tagalog, mapalad siya na pinatawad ang pagsuway. Yung tao na to na tayo, no, kabilang rito, mapapalad tayo. Bakit? Pinatawad na yung ating pagsuway. Na ang kasalanan ay tinakpan. Mga kapatid, yung kasalanan natin, tinakpan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay banal. Sinukluban tayo ng kabanalan ng Panginoong Jesucristo upang sa harap ng Diyos ay ideklara tayong walang kasalanan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon.
Wala nang ipaparatang sa iyo yung Diyos na masama ka, Russell. Masama tayong lahat. Dapat tayong parusahan. Lahat ng yun, wala na. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon. Blessed is the man against whom the Lord counts no iniquity. So yung justification po, yung deklarasyon ng Diyos na ikaw ay wala ng kasalanan o pinawalang sala, ang ibig sabihin po nito, God does not count our sins against us. Napakasarap isipin mga kapatid, no? Kasi ang dami nating kasalanan eh. Kung haharap tayo sa Korte Suprema ng Diyos at nakalista yung lahat ng kasalanan natin at gagamitin laban sa atin, mga kapatid, saan tayo pupulutin? Kundi sa kaparusahan ng Diyos. Pero sabi dito sa banal na kasulatan, hindi na ibibilang ang ating mga kasalanan laban sa atin because of justification. Dahil pinawalang sala tayo kay Kristo Jesus. Alam niyo po itong verse na ito, Psalm chapter 32, ginamit to ni Apostol Pablo na argumento. Kasi maraming tao sinasabi, kung gusto mo mapawalang sala ka sa harapan ng Diyos, kailangan gumawa ka ng mabuti. Gumawa ng mabuti. Sabi ni Apostol Pablo, yung paggawa mo ng mabuti, hindi sapat yan. Kasi kahit anong gawin mong mabuti, hindi kayang takpan ng kabutihan mo yung iyong kasalanan. Ang kayang tumakip ng iyong kasalanan ay ang kabutihan ni Kristo. That's it. Dahil kabutihan ni Kristo ang kayang tumakip sa ating mga kasalanan, kaya matatanggap natin yung justification, yung pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pananampalataya sa ating sarili at sa ating mga gawa. Ginamit po na Apostol Pablo itong argumento, Psalm 32. Assignment po natin, basahin po natin yung Romans chapter 4. Sa Romans chapter 4, paulit-ulit sinasabi na Apostol Pablo rito na sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay itinuturing na matuwid. Example niya po si Abraham. And then, in example niya si David. At kinote niya yung Psalm 32. So, his faith is counted as righteousness. Ang kanyang pananampalataya ay tinuturing na katuwiran. Nagiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Point number 2. God imputes Christ's righteousness to us. Yung kabanalan ng Panginoon Jesucristo, inilipat sa atin. Kaya sa harapan ng Diyos, banal tayo. Walang bahid ng karumihan. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin. Para sa atin, si Kristo naging kasalanan. Walang kasalanan si Kristo, pero siya yung naging kasalanan. Itinuring na makasalanan, siya yung pinarusahan. So that in Him, we might become the righteousness of God. Ibig sabihin, naging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kasi nagkaroon ng swap. Sa krus ng Kalbaryo, ang kasalanan natin nalipat kay Kristo at ang kabanalan ni Kristo nalipat sa atin upang tayo ay ideklarang matuwid sa harapan ng Diyos at hindi na dapat parusahan. At si Kristo naman na umako ng ating kasalanan, siya ang pinarusahan. Ganun po yung biyaya ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Lahat ng ating mga kasalanan, pinarusahan na sa katawan ng Panginoong Jesucristo nung siya ay napako doon sa krus. At ang kanyang kabanalan ay inilipat sa atin at sa harapan ng Diyos kasing banal natin si Kristo. Yan po ay walang hanggang biyaya ng Diyos na ino-offer niya sa atin. Pangatlong puntos patungkol sa justification. God justifies those who put their faith in Christ. Kaya mahigpit na tinuturo ni Apostol Pablo na ang pagpapawalang sala ng Diyos o yung kaligtasan natin ay matatanggap lang natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Huwag nating iasa sa sarili nating mga gawa. Kahit anong generosity, kahit anong kindness ang ipakita mo sa ibang tao, hindi kayang takluban o takpan ng kabutihan natin ng ating mga kasalanan. Kundi ang kabanalan lang ni Kristo ang makakapagtaklob. Ang dugo lang ng Panginoong Jesucristo ang sasapat upang matakluban ang lahat ng ating mga kasalanan. So, paano natin matatanggap ang ginawa ng Panginoong Jesucristo? Dadagdagan ba natin ang sarili nating kabutihan? Jesus, you're not enough. I need to put my work, to add my work para makompleto yung aking kaligtasan? Hindi po. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan, si Kristo ay sapat na, kailangan mo lang panampalatayahan. Kaya po ang ating pananampalataya, ang pundasyon po niyan ay yung justification in Christ. Tayo pinawalang sala sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Unang-una po, mga kapatid, reject guilt, shame,
and Satan's accusations. Minsan kasi yung sarili natin nga, inaakusahan natin eh. Actually, pag inaakusahan natin yung sarili natin, minsan inisip natin, yun yung mga akusasyon ni Satanas. And totoo din naman, no? Mga self-accusation. Marami tayong nagawang kasalanan, guilty tayo. Lord, ang layo-layo ko sa inyo. Mapapatawad niyo pa ba ako? Lord, kaya niyo po bang mahalin ang isang taong tulad ko? Minsan, inaakusahan natin yung ating mga sarili. May mga Bible verse din naman na si Satan yung inaakusahan tayo sa harapan ng Diyos. In any case, laging merong guilt, laging merong shame. Lalo na, maraming mga tao, ang bigat-bigat. Yung pakiramdam nila, ang bigat-bigat, ang tindi ng mga kasalanan ginawa ko. Nakasira ako ng pamilya ng ibang tao. Nasira ako yung sarili kong buhay. Guilty. Pero alam niyo po mga kapatid, kay Kristo may kapatawaran ang ating mga kasalanan. Kay Kristo kaya niyang linisin kahit anong bigat ng karumihan ng kasalanan ng ginawa natin, kahit gaano pat katindi yung pagdumi natin sa ating mga sarili. Lahat ng yung kayang linisin ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo at kaya tayong palayain sa guilt and shame and all kinds of accusations. So i-reject natin yung guilt, yung shame. Kasi nung pinalaya tayo ng ating Panginoong Jesucristo, gusto niyang bigyan tayo ng freedom, ng kalayaan. Kaya po sa Romans chapter 8, sabi rito, ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin. Mga kapatid, pinalaya ka na sa lahat ng accusation, sa guilt, shame. Point number 2, rest in the truth that God has fully accepted us. Pwede mo na ipanatag yung sarili mo, Lord, kahit napakadami kong kasalanan laban sa inyo. Kung ililista ko, sobrang dami. Mauubos lahat ng papel dito sa Pilipinas. Kung ililista ko lahat ng... Pero Lord, salamat. I'm accepted. Tinanggap niyo ako dahil kay Kristo Jesus. Rest in the truth. Hindi na natin kailangan i-prove pa yung sarili natin. Prinove na ni Jesus Christ yan sa krus ng Kalbaryo. Rest in the truth. Magpahinga na tayo sa katotohanan na tinanggap ka na ng Diyos. Alam niyo po na nakakatawa lang isipin, no? Mga Kristiyano, lagi pinag-uusapan, tinanggap mo na ba si Kristo? Yun lagi yung entrada, no? Tinanggap mo na ba si Kristo sa iyong buhay? Tinanggap mo na ba yung Diyos sa iyong buhay? Okay naman yun, no? Wala namang problema ron. Pero may mas matindi pang tanong eh. Kasi yung tinanggap yung Diyos yun, syempre tatanggapin mo yun. Pero yung tanong, yung mas mabigat na tanong, tinanggap ka na ba ng Diyos? At yan yung napakagandang katuruan sa Biblia. Yes! Bagamat tayo makasalanan, marumi, tinanggap na tayo ng Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo. Kapatid, you are accepted. Tinanggap ka ng ating Diyos. Niyayakap ka ng Diyos. Kahit tayo ay marumi, niyayakap tayo ng mahigpit dahil tayo na kay Kristo Jesus. Number 3, rejoice in our freedom and new identity in Christ. Hindi na po tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Bagamat nagkakasala tayo, hindi na tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Ang tawag nga sa Biblia sa mga mananampalataya, santo, saints. Rejoice in our freedom and new identity in Christ. Meron ka ng bagong identity kay Kristo. Kaya po yung verse natin na 2 Corinthians chapter 5 verse 21, pag binasa mo yung mga naunang verse dyan, sa verse 17, sabi rito, therefore, if anyone is in Christ, kung ikaw ay nakay Kristo Jesus, He is a new creation. Ikaw ay bago ng nilalang. Yung dati mong pagkatao, wala na yun. Yung dati mong pagkatao na makasalanan, na punong-puno na kasalanan, binura na yun. At lahat ng kasalanan ng tao na yun, ng old person na yun, hindi na gagamitin laban sa'yo na ikaw ay new person na, new creation na in Christ Jesus. The old has passed away. Behold, the new has come. Mga kapatid, yakapin natin ang katotohanan na tayo ay bago ng nilalang kay Kristo Jesus. Para po sa ating discussion, why is justification in Christ the foundation of our faith? At sa exclusive content po, yung next video na gagawin ko, what is the difference between justification and sanctification? Tayo po'y manalangin. Gracious Father, thank you for the gift of justification. You no longer see my failures and sins, but the righteousness of your Son covering me.
Help me walk in the joy and freedom that come from knowing I am fully accepted in your sight. When I fall into guilt, remind me that Christ has already paid it all. Strengthen my faith so I never try to earn what you have already freely given. Let this truth shape my thoughts, my confidence, and my worship. I love you, Lord. In Jesus' precious name, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo, lalo-lalo na po yung 5 a.m. kasama na natin dito sa ating daily devotions. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.